In today's video of how to take care of plants mga ka-jungle is I'm going to share with you how to take care of our Aglaonema plants o Chinese evergreen plants. Kung gusto niyo malaman kung paano ito alagaan at mapaganda, just keep on watching. Tapusin niyo ang video na ito dahil i-share ko ang care tips nito at the reason why namamatay ang ating mga Aglaonema plant. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. And if you are new here, don't forget to subscribe and follow my Facebook page. The lovers dyan na mahilig sa mga Aglaonema, just like this one is a Chinese evergreen. So, yung kanyang common name is Chinese evergreen. Yung kanyang naman scientific name is Aglaonema. Pero maraming species o variety ng mga Aglaonema, katulad na meron. This one is Adelaia Aglaonema, and as you can see, this is a very nice leaf. Yung kanyang dahon, meron po siyang red, and then sa gilid is green, dark green. Yan. Iba po yung variety. It's a very common sa mga Aglaonema, pero alam nyo ba, napakaganda kasi dalawa po yung kulay niya. And we have another one. This is a Aglaonema silverbea. This one is a very beautiful plant. It has a green silver in the center of the leaf. So, napakaganda mga ka-jungle ang Aglaonema na ito. It is a very common, makikita ito sa mga gilid ng karsada. It is very common plants, makikita sa mga malls, sa mga establishment which is meron sila mga alaga dito ng mga Aglaonema. And this is very easy. Among all the Aglaonema, this is very easy to take care and easy to propagate. Also, madali siyang maparami. So, these are the common plants of the Aglaonema that I have in my collections. And these are naman, which is my uncommon or medyo rare type siya ng Aglaonema from Thailand. So, this is a frozen Aglaonema from Thailand po siya mga ka-jungle. Nabili namin to 5 months ago and it has a very good splash ng green, pero tatlong kulay po siya. So, when it comes to Aglaonema, pag tatlong kulay yung Aglaonema, medyo rare po siya. Parang kinultivate po siya ng mga botanist. And I really like this Aglaonema kasi kahit nandun po siya sa low light, so nagproduce pa rin sila ng dahon na napakaganda, which is parang frozen type siya na dahon, yung kanyang ganda. And as you can see, makapal po ang mga dahon niya po, and then malalapad kaysa sa mga Aglaonema, mga silverbea. Kaya tinawag siya na frozen Aglaonema dahil yung kanyang kulay para po siyang nasa snow, di ba? This one is an Aglaonema Red Soksum Jaipong from Thailand. I don't know bakit ganito po yung kanyang pangalan, pero siguro nga from native siya sa Thailand. And then what I really like this one is pwede siyang pang display lalo na ngayong December, bear months, kasi yung kulay niya is pula. Di ba alam naman natin kapag Christmas, we love red. Parang plastic yung kanyang paghahawakan. Hindi siya same ng ibang Aglaonema ng mga variety, pero ito makapal siya, makapal at malapad yung dahon, tapos pula talaga, parang plastic tingnan. So let's proceed to our care tips o pag-aalaga dito sa ating mga Aglaonema plants. Actually, in my experience sa pag-aalaga ng ating mga Aglaonema, the reason why bakit namamatay ang ating mga Aglaonema mga ka-jungle is kakulangan po siya ng sunlight requirements. Kasi yung ating mga Aglaonema, even though they are a house plant or indoor plant, they need sunlight or morning sunlight. So kaya naman kung meron kayong mga Aglaonema, so papaarawan nyo kahit nasa loob ng bahay, like once a week, ilalabas ninyo, papaarawan nyo, morning sunlight within 8 to 10 a.m. in the morning. So that is a very good enhancement for our plants. And another one, the reason why na bakit yung ating mga Aglaonema namamatay dahil hindi maganda yung soil mix. Kinakailangan kasi nila na mayroong nag-hold ng mixture or moisture sa kanyang mga soil. So they want a substrate with pumice or perlite, a little bit of pumice lang and a little bit of rice hull. Pero hindi sobra dapat yung kanyang coco peat, kasi kapag sobrang coco peat, so tendency it will root rot or it will rot the roots or pagkabulok ng kanyang ugat. So tendency mamamatay po ang ating mga Aglaonema. Another one, the reason why our Aglaonema cannot survive in the outdoor dahil marami pong mga pest. So kailangan po natin i-treat agad yung kanyang, like
look at this one, oh. Parang kinakain agad sila ng mga peste, something ganun. So, I really recommend the neem oil. Spread mo sila ng neem oil o di kaya vinegar. Vinegar with water and also the lemon. You can mix it up and spray this. And spray here. Spray sa mga leaves. Spray sa mga roots and everything. Okay, so water requirements. I really like this plant kasi parang kahit iniglect mo lang po sila sa inyong mga house, like pumunta kayo ng ibang lugar, kahit pumunta po sa ibang lugar yung nag-aalaga dito, hindi po kayo ma-worry kasi nga ano siya, very resistant ang halaman na ito. So parang kahit hindi siya madiligan, in 1 week they can thrive, they can grow. And also, what I really love this one is very easy to take care. When it comes to fertilizer, mga ka-jungle, I usually use the MSG fertilizer, but now, hindi ko pa sila fertilize 1 year na, kaya naman sobrang payat nila. Tulad dito. And marami na din akong namatayan ng mga aglonema, and kasi nga, nung naglipat ako dito sa garden, lalo na nag-adjust sila, parang hindi ko alam kung naiwan yung roots, wala naman kasi silang bulbs. Pero when it comes to fertilizer, mga ka-jungle, kapag meron silang roots na may something, ang tawag nito, a stem, pwede nyo i-fertilize para mas mapabilis ang pagpatubo. And rooting hormone din is one of the important basic needs of our plant when it comes to propagation. So, sa propagation, madali lang. And when it comes to propagation, mga ka-jungle, tuturuan ko na lang kayo or ituturo ko na lang. So, pwede kayo ditong magputol. Dito lang na banda. So, wag lang over naman dito. Dito may may something na may roots pa. Mga aerial roots ang tinatawag dyan. So, you can, So, we have, I think, 3 method. We have the direct to soil, dividing, and also water propagations. Yan, marami ang... Pero sa leaf propagation, kung itatanong nyo, pwede ba itong tumubo gamit lang ang dahon? For example, putol kayo tapos itatanim mo gamit ng dahon. Hindi po siya ganon. Hindi, walang ganon. Kasi yung ating mga aglonema, hindi naman po siya succulents. Unlike cactus or succulents, hindi po. Yung ating mga aglonema is a perennial plant. Let's talk about the investment of this plant. Kung napanood yung mga ka-jungle ang ating episode sa ating houseplant grade, so tinanong ko si Madam kung yung ating mga aglonema ba ay mabenta pa sa online. So sabi naman nila, mabenta pa yung ating mga aglonema. Lalo na yung mga variegated and also the silent varieties or silent species like this here. So they are very mabenta pa sa market. And so when it comes to investment, kung mag-invest kayo ng mga plants, aglonema is the best investment. Kahit hindi po sikat yung halaman ngayon, di ba nung pandemic sikat, madami nagbibili kahit mga common plants lang. Pero yung aglonema, kahit hindi po siya in demand, may bumibili pa din ng ating mga aglonema plant dahil maganda po talaga silang i-display sa ating mga house or sa mga indoor. This one, mga ka-jungle, is our lucky plants. So maswerte po sila sa ating mga aglonema, lalo nasa indoor, lalo ako nasa bintana, south facing window, dahil nga nagbibigay sila ng kaswertehan sa ating tahanan. And what I really love the aglonema is kasama po siya sa list ng air purifying plants according to NASA. So meron ba kayong mga aglonema? I-comment nyo naman kung anong mga variety ng mga aglonema na meron kayo. And mga ka-jungle, I hope na gusto mo ang video nito. And I hope to share this video para marami din ang maka-watch. And I hope may natutunan kayo, and I will see you next episode because more plant, less stress.